At yan po ang pinakang mahalaga sa buhay ng tao. Na dapat matiyak natin kung saan tayo patutungo after this life. Nais ko pong sabihin sa inyo na ito po ang pinakadakilang pagtitipon. Lahat ng mga churches na nagtitipon ang ipinangangaral si Kristo lang tagapagligtas, yan po ang dakilang pagtitipon. At salamat sa Panginoon sa kanyang biyaya sa ating buhay. Please open your Bible in the book of 2 Corinthians. 2 Corinthians chapter 6. Tayo po'y magsiting lahat bilang pagalang salita ng Diyos. 2 Corinthians chapter 6. At kung wala po kayong Bible, ay kayo po'y makinig, at kung mayroong maaabot na i-share niyo po sa kanila. Sa church po, dito sa Christian Bible Baptist Church, we required every member to have their own Bible. Para alam nyo na, binabasa nyo na, naririnig nyo pa, pag ang simbahan ay walang Bible, hindi po yan sa Panginoon. Hindi po yan sa Diyos. Kasi ang Biblia ay salita ng Diyos. Wala naman po tayong ibang pag-aaralan dito, kundi salita ng Diyos. At wala po tayong ipopromote dito, hindi po reliyon, kundi si Kristo. Kaya ito po'y hindi masyadong mahaba, maiksi lang po ito. Maniwala po kayo sa akin. Tayo po'y manalangin. Basahin mo natin, 2 Corinthians chapter 6 and verse 2. Ang sabi ng Bible, "For he saith, I have heard thee in a time accepted, and in the day of salvation I have succored thee. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation." Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa inyo pong salita na aming binasa. Salamat po sa araw na ito na itinakda para po ay kami magkaroon ng promotion, each one bring one. Panginoon, salamat po sa mga anak nyo na nagdala ng bisita. Salamat din po sa aming mga visitors na ngayong umaga ay maririnig nila ang gospel. At dalangin po namin, O Diyos, ang Banal na Espiritu ang siya gumawa sa aming pong puso at pagpalaan niyo pong lingkod niyong gagamitin. Panginoon, bigyan niyo po ng karunungan, kapangyarihan mula sa inyong salita. Banal na Espiritu, kayo po ang siyang gumawa sa aking buhay. Pagpalaan niyo rin po, salamat po na kasama po namin ang aming happy, ang aming city, Panginoon. Pagpalaan niyo po si Colonel Erwin sa kanyang leadership. Tulungan niyo po siya, empower him. At ganyan po ang aming mayor, ang aming po mga officials dito sa San Pedro. Salamat po na sila'y bukas para sa inyong salita. I-bless niyo po ang bawat isa. Dalayan ko, Panginoon, kung mayroon dito hindi pa nakatiyak ng langit, huwag niyo pong papayagang umuwi na walang katiyakan. Patawad po sa aming kasalanan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you and be seated, please. Nais ko pong bigyan natin pansin yung binasa po natin. For he saith, I have heard thee in time accepted, and in the day of salvation I have succored thee. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Ngayon pong umaga, nais ko pong pakinggan po natin ang ating paksa na nakalagay po doon sa talata na sabi po doon, now is the day of salvation. Ngayon, ang araw ng kaligtasan. Alam niyo pag sinabing kaligtasan, hindi po yung physical. Alaala ko nung kami nasa Bicol, sabi ng mga Bicolano, kami pag may bigas, ligtas. Siguro yun tiyan mo. Pero ang pag-uusapan natin is not about physical body. Yung pangangailangan ng ating kaluluwa. Sapagat ang buhay ng tao ay pansamantala lamang. Opo, isang araw mawawala tayo dito. Pero ang tanong, saan patutungo ang iyong kaluluwa? Sabi ng Bible, makamtan niya man ang kayamanan ng buong sanglibutan at mapahamak ang kanyang kaluluwa ay walang kabuluhan. Kaya nga po dapat makita natin ang importansya ng kaligtasan. Pag sinabing kaligtasan, katiyakan ng langit. Kaya dito pa habang buhay tayo, pwede nating matiyak. Opo, kaya wag natin itong isang tabi. The most important is our personal relationship with God.
The question is, why did Jesus came? Sabi dun sa Luke chapter 19 and verse 10, for the Son of Man come to seek and to save that which was lost. Yan po ang sabi ng Bible. Tandaan po natin, doon sa Matthew chapter 1 and verse 21, si Maria, ginamit ng Diyos na siya ay ipinanganak, na ang Panginoong Kristo ay ipinanganak. At ang sabi ng Bible, she shall bring forth a son at may pangalan. Ang pangalan ay Jesus Christ. At ang Jesus Christ na yan po ang tagapagligtas. Kaya nga sabi ng Bible, sa binasa natin, now is the accepted time. Now is the day of salvation. Kaya nga po, ang tanong, what is salvation? Bakit mayroong kinakailangan maligtas? Sapagkat ang sabi ng Bible, may judgment po sa atin. Sabi sa Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Ang sabi ng Bible, sa magitan ng kasalanan ng isang tao, ang kamatayan ay pumasok sa libutan sapagkat ang lahat ay nagkasala nga. Ano sabi ng Biblia? For the wages of sin. Very clear po yan, Romans 6:23. Hindi po sins. For the wages of sin, just one sin. Nung siya dahil ay magkasala, ang tao ay nahiwalay sa Diyos spiritually. Kaya nga po, ang tao pag namatay, that is physical death. Paghihiwalay ng kaluluwa sa katawan, itong katawan ito, babalik dyan sa lupa, sa alabok. At pagkatapos, pero po yung kaluluwa, yan ang pinakamahalaga. Pinakamahalaga kung saan patutungo, yung pinakamahalaga. Na dapat malaman ng tao, na ang tao ay mayroong kapahamakan. Ang tao ay may hatol. Na ang hatol na yan ay ang impyerno. Tandaan po natin, there is heaven and there is also hell. Wala pong purgatorio sa Biblia. Yung purgatorio gawayan ng tao. Nasasabihin, purgatorio, temporary punishment, na kailangan daw ipanalangin, ipanubina, kailangan daw ipanalangin ng ilang bisis para mahango sa purgatorio. Wala po yan sa Bible. Ang nakalagay lang sa Bible, the destination of man is either heaven or hell. There's no in-between. Mga kapatid, pero ang alam nyo, bakit mahal na mahal tayo ng Diyos? Tingnan nyo, sabi ng Biblia, doon po sa First Peter o 2 Peter, ang sabi ng Biblia ay ganito po, verse 9. Ang sabi ng Biblia ay, the Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Ayaw ng Diyos, mahal tayo ng Panginoon. Ayaw ng Diyos na tayo ay pumunta sa impyerno. Tandaan po natin, dapat po nating malaman, maniwala po kayo, sa Bible ay nagtuturo na mayroong impyerno at mayroong langit. If you have personal relationship with God or with Christ, you will go to heaven. Pero kung wala po, after death, yan po ay destinasyon na ang pag-uusapan. You will go to hell and you will never laugh about hell. Because the Bible declares, nagpapahayag po ang Biblia tungkol sa impyerno. Ang langit, it is a wonderful place, but hell is a horrible place. Nasabi ng Bible, in hell there is worm that dieth not, in hell there is fire that never quenches, and once you go to hell, you will be there forever and ever and ever and ever. Eternal punishment. Pero tandaan po natin, ayaw ng Diyos na pumunta ka doon, kaya nga ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Gayon na lamang, hindi kayang unawain ng tao. Basta sabi, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos
sa sanglibutan. Ang sanglibutan ay ang bawat isa sa atin. Sangkatauhan, yan ang sanglibutan. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Any color of the skin, red and yellow, black and white, all are precious in His sight. Oh, Pastor, hindi niyo ako naunawaan. Ako'y makasalanan. Mahal ka ng Panginoon. Ako'y manginginom. Mahal ka ng Panginoon. Ikaw ay drug addict. Mahal ka ng Panginoon. Ikaw ay mandaraya. Mahal ka rin ng Panginoon. Because Christ came for sinners. Amen. Tandaan po natin, He gave His only begotten Son. Ang sabi po doon sa 1 Timothy chapter 2 verse 5, for there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Sa Acts chapter 4 and verse 12, ang sabi ng Bible, walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat ikaligtas. Hindi pangalan ng simbahan, hindi pangalan ng relihiyon, hindi pangalan ng leader. Si Kristo lang ang mayroong kapangyarihan para magligtas sa atin mula sa hatol sa impyerno. Kaya sabi ng Bible, now is the day of salvation. Bakit now? Now is now. Pag hindi mo alam ang now, taro ka ng pusa. Yung pusa marunong, now! Ngayon, ang araw ng kaligtasan. Kaya tandaan po natin, this is the right time for you. Pagpunta nyo dito sa simbahan, hindi yan by accident. It is God's plan for your life. This is the right time. This is the best time. Pay attention. Pay attention. Bakit po ngayon? When? Now. Bakit kinakailangan mong maligtas ngayon? Bakit kinakailangan matiyak ang langit? Bakit ngayon? Number one, because tomorrow may be late. Maaaring bukas, huli na. Wala po tayong kapangyarihan na magkontrol ng bukas. Wala. Wala po. Wala din pong may nakakatiyak na bukas. Buhay pa tayo. Biyaya lang ng Diyos. Ay, iba nga uminom lang ng kape. Namatay. Hindi kasi inalis yung kutsarita. Ayun, humarang sa ngalangal. Ayun, namatay. Hindi natin alam. Meron akong classmate. No, ako'y elementary. Namatay. Galing sa birthdayhan, natulog, ginigising ng umaga ng nanay, hindi na nagising. Yung isang barkada, naghahapunan. Pagkatapos, natumba lang, namatay. Walang nakakatiyak. Walang nakakatiyak ng bukas. Diyos lang po. Kaya ang sabi ng Bible, sa Proverbs 27 verse 1, boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not the day may bring forth. Huwag nating ipagmataas, ipagmalaki ang araw ng bukas. Kasi walang nakakaalam yan. Diyos lang nakakaalam. Kaya dapat matuto tayong magdepende sa Diyos. Amen? Kaya kinakailangan tayo marunong tumawag sa Panginoon. Ano sabi ng Bible? Doon po sa book of James. Sa James chapter 3, chapter 4. Ano sabi ng Bible? Sa verse 13, go to now, ye that say, today or tomorrow, we will go into such city and continue there a year and buy and sell and get gain. Verse 14, whereas ye know not what shall be on the morrow, for what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time, then vanisheth away. Maaaring mayroon kang plano na ikaw ay maging businessman, anumang plano mo. Maaaring ang dami-dami mong plano. Pumunta sa isang lugar, punta mag-abroad, pagkatapos magtatrabaho, at pagkatapos babalik, at sabi magtatayo ako ng business. Sabi ng Bible, ay sa verse 14, whereas ye know not what shall be on the morrow. For what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time, then vanisheth away. Ang buhay ng tao ay parang alapaap. Nakikita natin ngayon, mamaya wala na. Kaya minsan, kumusta si ano? Ay, naku, ang tagal na, wala na. See?
Kaya walang nakakatiyak ng buhay. Kaya dapat paghandaan. Sabi nga sa Pasyong Katoliko, habang ano yung sabi sa Pasyong Katoliko? Habang maaga pa'y mag-asikaso na, gumabin at dumilim na, wag nang pangapangapa. Ibig sabihin, habang buhay pa, matiyak mo na kung saan ka pupunta. Dapat matiyak natin. Amen? Bigyan natin attention to. Mga college students, mga career, mga magulang, mga kabataan. Bigyan natin ng attention. Pansinin. Bigyan natin ng pansin. Maaaring ang isip natin, puro hanap buhay. Puro kung anong kikitain, ano ang gagawin, anong abalang-abala tayo. Pero pinabayaan natin yung pangangailangan ng ating kaluluwa. Marami mga tao na ayaw ng Biblia, ayaw ng salita ng Diyos. Pero tandaan natin, sapagkat habang buhay ka, yan ang pagkakataon. Kasi pag namatay na, ang pinag-uusapan niya yan, destinasyon. Alam niyo ba, pag namatay ka, na si Kristo'y nasa puso mo, tinanggap mo, yung huling hininga mo dito, the next breath will be in heaven. But if you die without Christ, pay attention to this. When you die without Christ, your last breath here, the next breath will be in hell. Kaya bigyan natin ng pansin to. Maraming mga taong iniisip, ako basta yumaman, okay na. Hindi po ganun. So number one, why now? Because tomorrow may be late. Number two, why now? Because today may be our last day. Ikaw, pastor, pag namatay ka, tiyak mo na ang langit. Sure, 100%. Sapagkat 1917, November, about 3:30 in the afternoon, tinanggap ko si Kristo sa aking puso na sariling tagapagligtas. Because today may be the last day. Hindi po ito mensahe ng pananakot. Ito yung mensahe na nagre-remind, paalaala. Hindi pananakot. Pero dapat lang tayo matakot sa impyerno. Sapagkat ako'y 52 years nang nangangaral, wala akong nasumpungan tao na ako'y, sabi niya, ako gusto kong punta sa impyerno, mag-i-enjoy ako doon. Wala. Puro takot. Siyempre, pag matino ang iyong pag-iisip, ayaw mo punta sa impyerno. At pag matino ang isip mo, gusto mong punta sa langit. Hindi lang alam ng tao kung paano. At yan ang pinag-uusapan natin ngayon. At yan po ang dahilan kung bakit kayo inimbitahan ng mga members. At thank God for members. Ibig sabihin, mahal kayo ng Panginoon. Sa dinamay-dami ng tao, kayo na imbitahan. Praise the Lord. Take advantage. Pay attention. I said, pay attention. Mahalaga po yan. Tingnan niyo po. Sabi niyo sa Luke chapter 12. Ang sabi ng Biblia, sa Luke chapter 12, from verse 16. Ang sabi ng Biblia ay ganito po. Luke chapter 12 and verse 16. Verse 16 hanggang 20. Ang sabi ng Bible, pakinggan nyo. And he spake a parable unto them, saying, the ground of a certain rich man brought forth plentifully. And he thought within himself, saying, what shall I do? Because I have no room where to bestow my fruits. And he said, this will I do. I will pull down my barns and build greater, and there I will bestow all my fruits and my goods. And I will say to my soul, soul, thou hast much goods laid up for many years. Take thine ease, eat, drink, and be merry. And in verse 20, and God said unto him, thou fool, this night thy soul shall be required of thee. Then who shall those things be which thou hast provided? Kasaysayan po, isang parable na isang mayaman, siguro malaki ang lupain. At sinabi niya, wow, ang ganda ng aking mga aanihin. Pero ang aking kamalig ay maliit na.
Kaya gigibain ko ang kamalig na ito at kung budigang ito gigibain ko at papatayo ako ng mas malaki. At pagkatapos dito ko iipunin lahat ng aking ani at sasabihin ko sa aking kaluluwa, kaluluwa, magsaya ka, kumain ka, magsaya ka, uminom ka. Pero sabi ng Panginoon, ikaw na lalaking mangmang. Kukunin ko ang iyong kaluluwa ngayong gabi, mapapakanino yung mga pinagkayamanan mong yan. Kaya nga po, now, because maybe today, maybe our last day. Kaya sabi ng Panginoon, ngayon, akala mo sabihin ng Panginoon, pag ang Diyos nagsabing mangmang, mangmang talaga. Sa Diyos yun. Ikaw na lalaking mangmang, may panahon ka sa iyong sarili, gusto mo mag-ipon ng kayamanan, kukunin ko ngayon iyong kaluluwa. Mapapakanino yan? Sa Book of Psalms, sabi ng Bible, ang mangmang lamang ang nagsasabing walang Diyos. Pag sinabi ng Diyos ng mangmang, mangmang talaga yan. Kahit na valedictorian ka pa't maggilakom dauldi. Pag sinabi ng Diyos, sigurado yan. Hindi natin alam. Tingnan nyo, 243, yung Air India. Ang sakay doon, may mga plano sila, may sasalubong na sa pupuntahan nila. But what happened? Walang nagplano doon na sumakay na para sa mga aksidente. Meron nga naghabol na late ng 2 hours yata. Pero hindi na nakaabot. Isang na-save. Yung isa ay tumalon. Yun lang. Mga kaibigan, mahal tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Alam nyo, mayaman to. Walang masama na yumaman. Wala hong masamang yumaman. Oho. Pero lahat ng mga mayayaman, may hangganan. Mamamatay din. Oh, yung mayaman sa Bible, sa Luke chapter 16, hanggang ngayon, naroon sa impyerno. At hanggang ngayon, nagsisigaw. Ang mga Abraham, maawa ka sa akin. Suguhin mo si Lazaro na itubog ang dulo ng daliri sa tubig at patuluan lamang ako ni isang patak ng tubig sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Hanggang ngayon, he is begging for mercy, but in hell, there's no more mercy. Kaibigan, napakahalaga po niyan. Lahat, pulubi, mayaman, mayroong hangganan ang buhay natin. I said, number 1 is what? Why now? Because tomorrow may be late. Number 2, because today may be last day. Alam niyo, kung ako'y matutumba dito at mamamatay, mayroong pastor na pipreach. Sa Amerika, natumba lang, patay. Ay ko, matutumba, mamamatay ako, alam ko kung doon ako sa langit pupunta eh. Alam niyo kung bakit ang mga tao, iyakan ng iyakan, isa sa dahilan. Hindi na alam, paano siya naman? Pambira. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi alam kung saan pupunta eh. Pero pag anak ka ng Diyos at namatay ka, alam kung saan ka pupunta, sa isang bagay, kaya malungkot, kasi we miss the fellowship. Diba? Nakalagay doon na, SLN. Doon sa nicho, SLN. Anong nakalagay doon? Sumalangit nawa. Hindi tiyak. RIP. Rest in peace. Paano magkakaroon ng peace kung wala naman siyang Panginoon? Rest in peace or return if possible. Hindi naman pwede yun. See? Kaya ngayon, ang pagkakataon. Because maybe this is our last day. Siguro sabi ng iba, ba't ako'y napunta dito? Yan pala ang pag-uusapan. Ha? Huwag kayong maniwala doon sa horoscope. Wala yan. Wala yan yung hindi po yung totoo. Yung mga manghuhula, pag binasa nyo sa Biblia, punta sa impyerno. Paano? Pag ikaw ay anak ng Diyos, linggo, nakalagay doon, kung ano yung birthday mo nakalagay, huwag kang lalakad sa araw na ito. O ano gagawin mo? Pagkapanggapang ka na lang. Kaya dapat matiyak natin. Amen?
Number 3, why now? Bakit ngayon? Because number 1, tomorrow may be late. Number 2, today may be our last day. Number 3, because our time may lapse. May lapse. Ano ibig sabihin may lapse? Ma-expire na yung time natin. Kaya now is the day. Ma-expire na. Kasi sabi ng Bible, Hebrews 9:27, as it is appointed unto men once to die, but after this. Huwag niyo akong tulugan. Nakakatulog ba kayo sa minsan yan? Nakakatulog ka sa impyerno? At itinakda ng Diyos sa mga tao ang mamatay na minsan. Pagkatapos niyan ay paghuhukom. Kalahin mo yan, after this, therefore there is life after death. It is a life everlasting if you go to heaven. It is an eternal punishment if you are going to hell. Kaya, baka mag-lapse na yun. Tingnan niyo sabi ng Bible. Papaliwanag ko ito sa inyo. Maganda po ito, lalo sa mga seniors. Psalms chapter 90. Ayan po ang sabi ng Biblia. Psalms chapter 90. From verse 10 hanggang 12. Ano sabi ng Bible? The day of our years are 80 years and 10. And if by reason of strength they be 80 years, yet is their strength labor and sorrow, for it is soon cut off, and we fly away. Kalahin mo yan? Sabi ng Biblia, ang lifespan ngayon, kalahin mo si Adan namatay siya 930 years old. Si Methuselah, 365. 969. Si Enoch ang 365 years. See? Pero ngayon, sabi, 10. Every score is 20. 10. So ang lifespan natin ngayon ay 70. Pero, for the reason of strength, pwede maging 40. Sino sa inyong 70 na? Join the club. Ay, ako'y 17 na rin eh. Pero sabi ng Bible, for the reason of strength, pwede maging 80. Kaya, pagka more than 70 ka na, bonus na yan. Yan ang lifespan. Kaya alagaan mo ang iyong katawan. Huwag mo saksakan ng sigarilyo at saka alak. Ang sabi ng Bible, your body is the temple of the Holy Spirit. Pambihira, grabe. Kasi inilalagay natin sa katawan kaya hindi umaba ang buhay. Kain ng kain. Mamaya, membro ka na ng media. Ano media? Media bitis na. Dapat to pero sabi, ang mahalaga pong makita natin dito, yung lifespan ay 70 years. Pag nag-80 pa, maganda pag abot pa natin 100. Para may 100,000 tayo galing sa gobyerno. Pero saan mo pagagamitin yun? Kung ikaw naghihingalo na. Mag-i-enjoy lang yung iyong manugang. Yung alaga ni preacher, Joshua, katapang sa Israel, 101 years old. Ay dito sa, pag inabot kang 100, meron ka ng 100,000. Kaya, ingatan natin. Ano po? Pero tandaan po natin, kaya now is the right time for salvation. Huwag natin kalilimutan, hell is a horrible place. Kasindik-sindik na lugar, nakakatakot na lugar. Once you go there, you will be there forever and ever. Siguro napapansin niyo mga kaibigan, wala tayong relihiyon na ipinopromote dito. Wala ho. Sapagkat walang relihiyon na magdadala sa iyo sa langit. Alam niyo, maraming sabi ng mga tao, wala pa namang, ako po, maraming mga tao nakakausap eh. Tapos sabi ng tao, ay wala pa namang nakakatiyak niyan eh. Sinong pupunta sa langit, wala pang nakatiyak. Sa iyo sariling theology,
Wala pa. Pero sa Bible, mayroon. Kaya nga sabi ng Biblia, for the Son of Man come to seek and to save that which was lost. Yan ang sabi ng Bible. Amen? Yan po ang sabi ng Biblia. Siya na parito upang iligtas ang makasalanan. Kaya yan ang dahilan. Sabi ng Biblia, tingnan niyo po, sa 1 John. Punta tayo sa 1 John. 1 John, puro Biblia po ang ating pinag-uusapan. Anumang pananampalataya, labas sa Biblia, hindi po yan sa Panginoon. Verse 11. Sabi ng Bible, and this is the record that God hath given to us, eternal life. Ano yung record? Ang Diyos nagbigay sa atin ng eternal life. And this life is in His Son. Ang eternal life ay nasa Kanyang anak. Sino yung anak ng Diyos? Jesus Christ. Wala po sa simbahan. Wala po sa relihiyon. Nakikinig po kayo? And then sabi na sa verse 12. He that hath the Son hath life. And he that hath not the Son of God hath not life. Kalain mo yan. Kung wala si Kristo sa puso, wala kang buhay na walang hanggan. Sapagkat ang buhay na walang hanggan ay na kay Kristo. Wala sa reliyon. Wala sa pagpipinitensya. Wala sa simbahan. Wala sa pinuno ng anumang simbahan. Na kay Kristo lang. Wala kay Maria. Na kay Kristo lang. Amen? Maliwanag po yan. Kaya, and then sabi sa verse 13, these things have I written unto you. Ang mga bagay nito sinulat ko sa inyo. Believe on the name of the Son of God, that ye may know, para malaman mo, that ye have eternal life, and that ye believe on the name of the Son of God. Kaya yung tumanggap kay Kristo, mayroong patutuo. Ako po, hindi ko malimutan. Ako'y kasapi ng isang relihiyon. Ang tatay ko'y din na kami sa relihiyon na yon. Pero alam nyo, hindi ko tiyak ang langit. Pero nung ako'y nakinig ng mensahe na mula sa Bible, November 1970, tinanggap ko ang Panginoon na sariling tagapagligtas. At ang sabi dito, you have eternal life. Kaya sabi ng Bible, now is the accepted time. Ngayon ang araw ng pagtanggap sa Panginoon, hindi bukas. Ngayon. Ang sabi ng iba, ay bukas na lang ako tatanggap, bukas. O pagkatapos bukas na naman. Bata pa naman ako. Pumunta ka sa sementeryo, merong nichong para sa bata. Merong para sa teenager, meron para sa mga binata, dalaga, meron para sa mga seniors. Ano ibig sabihin yan? Walang iginagalang si Mr. Kamatayan. Death is not respecter of person. Kahit na hari, namamatay. Simito sila nga, 969 years. May hangganan ang buhay natin. But the question, where are you going after this life? Kasi pag kamatayan ang pinag-usapan, destinasyon na po yan. Salvation. Kaya nga, salvation, ito ang dapat natin makita. We need to secure. Dapat magkaroon tayo ng katiyakan. Na ang katiyakan nila ay wala sa simbahan. Kahit na ito'y Baptist Church, ang Baptist Church hindi makapagliligtas, makapagdadala yung kaluluwa sa langit. Pero sa Baptist Church dito, itinuturo kung paano ka makatiyak ng langit. So, you need to secure salvation. When? Now. Why? Because salvation is urgent. Urgent. We need to see the urgency of eternal life. The urgency of salvation. Because tomorrow may be late. Because today may be last day. Because time may lapse. Kaya dapat madaliin natin. You need to see the urgency of salvation. Salvation is urgent. Kailangan mo yan. You need to decide. Ikaw ang magdi-decide. Number 2, salvation is understandable. Ang katiyakan ng langit at ang kaligtasan ay madaling maunawaan. Napakasimple. Bakit simple? Hindi na tayo ang gagawa. Ginawa na ng Panginoon. Hindi ho complicated, pero ginagawa ng relihiyon na complicated. Sabi ng relihiyon, magtiyaga ka hanggang sa wakas. Ano yung wakas? Ay yung kamatayan. O, pag namatay ka ngayon, tiyak mo na ba? Hindi pa rin. O, paano yun?
Sasabihin mo, ay, ako'y magpapakabuti. Hanggang kailan ka magiging mabuti? Ha? Wala pang kapatid. Dapat matiyak natin because mauunawaan natin. Hindi ka nakasalalay sa iyong magagawa at sa iyong ginawa. Kahit na magpiniti siya, kahit nagayahin mo si Kristo, pasanin mo yung cross na kanyang pinasan. At na doon ka, napako ka doon sa cross. Maraming gumagaya niya sa Pampanga. Pero hindi naman ipinapako, ginagapos lang. Si Kristo pinako eh. Nakita ko yung cross na yun na pinagpakuan sa Panginoon. Nakita ko mismo ng mata ko yung koronang ikinurona sa kanyang tinik na about 2 inches thorn. Can you imagine, ibinaon yun sa ulo niya? Pero tiniis niya yun lahat. Gawa mo at gawa ko. Ganon tayo kamahal ng ating Panginoon. Amen? At hindi yun po ang paraan ng Diyos. Ang daan patungo sa langit ay paraan ng Diyos. Hindi yung paraan mo at paraan ko. Kaya sabi ni Kristo, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father, but by me. Paano ako maliligtas? Sa pananampalataya. Hindi yung pananampalatayang paimbabaw. Yung totoo. Yung totoong pananampalataya. Amen? Hindi po relihiyon. Yung totoong pananampalataya, ano sabi ng Biblia? 1 Corinthians, chapter 15. 1 Corinthians, chapter 15, and verse 1 hanggang 3. Ano sabi ng Bible? Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand. By faith also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. Kalahin mo yan? Kung ikaw'y naniwala ng walang kabuluhan, wala. Kaya kailangan buong puso. Amen? Dapat aminin natin, una, tayo ay makasalanan. Are you listening? Aminin natin na tayo makasalanan. O sino sa inyo, makapagtataas ng kamay? Pastor, ako'y walang kasalanan. Sige nga, sino? Wala? Ako lang? Ay, makasalanan din ako eh. Ha? So, inaamin natin. Bilang makasalanan, may hatol tayo na tayo ay pupunta sa impyerno. Aminin natin. Pero tandaan natin, mga kapatid, ang buhay natin may hangganan. Kaya sabi ng Bible sa Ephesians 2:8, for by grace you are saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God. Pananampalataya sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Pag tinanggap mo siya sa puso mo na sarili mong tagapagligtas, magsisi ka ng kasalanan, pag tinanggap mo siya, ang sabi sa John 1:12, datapwat ang lahat ng sa Kanya, kay Kristo, nagsitanggap, pinagkalooban niya sila ng kapangyarihan na maging anak ng Diyos. Bakit po? Sapagkat ayaw nga ng Diyos na ikaw ay pumunta sa impyerno. Kaya pag pumunta ka sa impyerno, tinanggihan mo si Kristo. So, salvation is understandable. Naunawaan niyo po? Salvation is urgent. And the last, salvation is unmerited favor. See, pag sinabing unmerited favor, hindi karapat-dapat, ay ano yun? Yun ang grace. For by grace ye are saved. Yan sabi ng Bible. See? Sa biyaya, hindi po sa ating gawa. Kaya sabi ng Biblia, doon po sa Isaiah chapter 1. Isaiah chapter 1. Ang sabi ng Biblia po ay ito. Isaiah chapter 1 and verse chapter 1 of Isaiah verse 18. Ano sabi ng Bible? Sa chapter 1 verse 18 ng book of Isaiah. Ang sabi po ng Bible ay ganito. Okay. Verse 1, 18. Ano sabi niya? Come now, and let us reason together, saith the Lord. Though your sins be as scarlet,
they shall be as white as snow. Though they be red like a crimson, they shall be as wool. Ano ibig sabihin niya, mga kapatid? Gaano ka man makasalanan? Sabihin natin na ikaw talaga walang maniwala sa iyo kasi sobra ng kasalanan mo, mahal ka pa rin ng Diyos. Sabi ng Panginoon, come! Come! Sabi ng Bible, ikaw ay sobra sa bisyo, drug addict ka, sabi ng Bible, come! Mahal ka ng Panginoon! Kung ikaw ay talagang matinding makasalanan, pusakal na makasalanan, mahal ka pa rin ng Panginoon. Sabi ng Bible, come! Come! Yan ang paanyaya ng Panginoon. Tingnan si Apostle Paul. Ano sabi ni Paul? I am the chief of sinners. Wala nang tatado pa kay Pablo. Pero tumanggap siya kay Kristo bilang sariling tagapagligtas. And he became the greatest among the apostles. Tandaan po natin. Sabi ng Bible sa 1 Timothy chapter 1 verse 15, He came for sinners. Ano mang katayuan natin. Listen to this. Gaano ka man kapusakal na makasalanan, kaya kang abutin ng biyaya ng Diyos. Gaano ka man alipin ng kasalanan, drug addict ka man, alipin ka, lasinggero ka man, ano mang kasalanan mo, fornication, adultery, mahal ka pa rin ng Panginoon. Pag tumanggap ka sa Panginoon, God will change your life. If any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Kaya sabi ng Panginoon, ngayon, kaya kang abutin ng biyaya ng Diyos. Si Pablo nga pinuno ng makasalanan, naabot ng biyaya ng Diyos. Oh, Pastor, ako'y laban sa aking magulang. Talagang inaaway ko. Mahal ka pa rin ng Diyos. Kaya kang abutin para baguhin ng Panginoon. Aabutin ka ng biyaya ng Diyos. Ngayong umaga, tanggapin mo siya na sarili mong tagapagligtas. Amen? Aminin natin na tayo isang makasalanan. Sabi ng Bible, for the wages of sin, Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapwat, ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Eternal life. The wages of sin is death, but the gift of God, that's why salvation is a gift. Pagka sinabing regalo, hindi ka na dapat magpagal para makuha mo. Pag sabihin, sige, regalo kita, magtrabaho ka lang maghapon. Hindi ang regalo. Ang regalo, aabutin mo na lang. Aabutin mo na lang. O katulad si Brother Liserio, bibigyan niya daw ako mamaya ng 100,000, aabutin ko na lang. Kalain mo yan? Ha? Yan ang biyaya. Kaya, ang kaligtasan, ang katiyakan ng langit ay kaloob. Datapuhat ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan diyan kay Kristo Jesus. Hindi po diyan kay Pablo. Hindi po diyan kay Pedro. Hindi po sinabi ng Bible, diyan kay Maria. Hindi po kay Kristo. Si Maria ay mapalad sapagkat siya ginamit ng Diyos. Pero yung kaligtasan ng langit, mismo si Maria ay tumanggap din kay Kristo na sariling tagapagligtas. Kaya ang kaligtasan, katiyakan ng langit ay free. Bakit? Binayaran na ni Kristo. Tingnan mo yung dalawang tulisan sa cross. Yung nasa kaliwa, nakapako na si Kristo. Yung nasa kaliwa, kung ikaw matunay na anak ng Diyos, bumaba ka dyan, idamay mo kami. Humingi pa sa Panginoon, physical na kaligtasan. Maalis doon sa pagkapako para magnakaw na naman. Ano sabi ng Panginoon? Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Nung marinig yun, nung isang tulisan, ano sabi niya? Panginoon, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Ano sabi ng Panginoon? Ngayon din, kakasamahin kita sa aking kaharian. Kaya salvation is now. Salvation is today. Because tomorrow may be late. Maybe today is your last day. Maybe your time will lapse. That's why salvation is today.
Kaya nga tayong mga Kristiyano, mga miyembro ng simbahan, huwag tayong tamad sa pagdadala ng Ebanghelyo sa mga tao. Tayo hindi lamang disenyo ng Diyos na tagapuno ng simbahan. Tayo'y tagadala, inilalapit natin sa Panginoon ng mga tao. Kaya dapat ay tayo mag-soul winning, mag-involve sa soul winning. To God be the glory sa mga Kristiyano na nagdala ng mga bisita. At nais ko pong sabihin sa mga bisita, mahal na mahal kayo ng Diyos. Ngayong umaga, tanggapin niyo si Kristo sa puso niyo na sariling tagapagligtas. Paano, Pastor, tatanggapin? Romans 10:13. Ang nakalagay doon, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Sino man tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Sino yung pangalan ng Panginoon? Jesus Christ. Tatawag tayo sa Kanya. Paano tatawag? Yun simpleng panalangin. Pag sinabing panalangin, hindi dapat memoryado. Pag sinabing panalangin, galing dapat sa puso. Pag memoryado, galing lang yan sa memory. Dapat galing dito. Kailangan sumampalataya tayo ng buong puso. Paano ba so gagawin? Okay. Ililid ko po kayo. Ililid ko po kayo sa panalangin. Panalangin ng pagsisisi ng kamatayan, ng kasalanan, at pagtanggap kay Kristo na sariling tagapagligtas. Hindi po yung panalangin ko ang magbabago o ang magliligtas sa inyo. Ang magliligtas sa inyo, yung personal yung pagtanggap sa Kanya bilang sariling tagapagligtas. Kaya inaanyahan ko po lahat ng mga bisita, saan man po kayo naroon, sa building na ito, sa kabilang building, inaanyahan ko kayo. Sumunod po kayo sa aking panalangin. Uulitin ko po, hindi yung prayer ko magdadala sa inyo sa langit. Si Kristo. At ililid ko lang po kayo. Kung totoo, sumasampalataya kayo at buong puso, sumunod kayo sa panalangin. Kaya po, inaanyayahan ko po lahat ng aming mga bisita na tumayo. Pakitayo nga po lahat. Amen. Praise the Lord. Amen. Nais pong tanggapin ng Panginoon na sariling tagapagligtas. Tayo po yumuko at ililid ko po kayo sa prayer. Sige po, nakayuko, nakapikit para tayo nakakonsentrate sa Diyos. Sumunod po kayo sa aking panalangin sa malakas na boses. Nais yung tanggapin ng Panginoon sa inyong puso na sariling tagapagligtas. Sumunod po kayo sa akin sa malakas na boses. Ito po ang panalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa salita nyo na aking narinig. Nakilala ko na ako'y isang makasalanan at inyong hinatulan patungo sa impyerno. Ngunit, salamat po sa Panginoong Jesucristo na bayubay sa krus, na danak ang kanyang dugo, dahilan ng aking mga kasalanan. Salamat po, Panginoon, ngayong umaga, pinagsisisihan ko po ang aking kasalanan. Tinatanggap ko po si Kristo sa aking puso na sarili kong tagapagligtas, na siya'y namatay, inilibing, at nabuhay na maguli. Salamat po sa kapatawaran at sa buhay na walang hanggan na inyong ibinigay. Salamat po sa katiyakan ng langit. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sino pong tinanggap nyo bilang tagapagligtas? Kung tinanggap nyo na, nasa inyo na po yun, by faith. Oo, sa pananampalataya, nasa inyo na po siya. Oh, kung tinanggap nyo na, sabi ng Bible, sa Romans 8:1, wala nang hatol ang sinumang na kay Kristo. Absolute pardon. Oh, pag absolute pardon, wala ka na sa bilangguan. Sigurado mo na, laya ka na. Ngayong umaga, nung sinabing tinatanggap ko si Kristo, na ngayon, ang pinakamahalaga ay yung buong, yung talagang
sa puso. Sa puso. Hindi yung basta ano ka lang na ikaw ay hindi ka tunay. Dapat siguradong tinanggap mo si Kristo na sariling tagapagligtas. Kaya salamat sa Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon. Tinanggap niyo ang Panginoon na sariling tagapagligtas. Amen. Sino yung tunay na talagang tumanggap sa Panginoon? Raise your hand. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Be seated, please. Praise the Lord. At salamat sa Panginoon. Alam niyo, tuwing naririnig ko yan, yung about salvation, it always revise. It always revise may salvation. Sapagkat ang salvation is, yan ay one time. Tinanggap mo ang Panginoon na sariling tagapagligtas. Salamat sa Panginoon sa mga nagsitanggap. Ang sabi ng Bible, kung tinanggap mo na si Kristo, you become a child of God. At kung ikaw ay anak ng Diyos, yung referee ay sabi ng Bible, tayo ay tinanggap ng Panginoon, and when we die, we are going to heaven. Yan po ang sabi ng Bible. Salvation is not by church. Salvation is by accepting Jesus as your personal Savior. Hindi tayo magkakilala, pero pag kilala mo ang Panginoon, tinanggap mo siya, sabi ng Bible, you become a child of God. At kung ikaw ay anak ng Diyos, sigurado mo na ang langit. Wala pong simbahan. Walang simbahan na pwedeng magdala sa atin sa langit. Jesus is the only Savior. Kaya salamat po sa mga tumanggap sa inyo bilang sariling tagapagligtas. Salamat sa mga members, nagdala ng bisita. Amen. Alam nyo, every time I hear about salvation, I always remember, I cannot forget, I was born physically 1955. I was born spiritually 1970. Yeah, 1970. Tinanggap ko ang Panginoon na sariling tagapagligtas. Kaya ang taong tumanggap sa Panginoon, we are born twice, physical and spiritual. You have your own birthday, physical birthday, and you have a spiritual birthday. Yun. Kaya lahat ng tumanggap sa Panginoon, you are born again. You are born spiritually. Kaya salamat po sa mga tumanggap sa Panginoon. Ngayon, kung anak ka na ng Diyos, sabi ng Bible sa John 1:12, but as many as receive Him, to them give He power to become the sons of God. Ngayon, yung mga tumanggap, anak na kayo ng Diyos. Paano kayo naging anak ng Diyos? Nung magsisi ng kasalanan, tinanggap si Kristo, na si Kristo yung nabayubay sa krus, nadanak ang kanyang dugo, at nagsisi, tinanggap si Kristo na sariling tagapagligtas. Yun po. Kaya, yun ang turo ng Biblia. Lahat ng nagsisi ng kasalanan, tumanggap kay Kristo, you become a child of God. Now, siyempre, normal po tayo, nagkakasala tayo. Once you receive, truly, tinanggap mo ang Panginoon, you are saved forever. You are saved forever. Diyan makikita yung pagbabago ng buhay ng tao. Opo. Kung bibigay ko siguro ang testimony ko sa inyo, hindi kayo maniniwala. Pero the Lord bless me. Never dream to be a pastor. Never. Pero ako'y tinawag ng Panginoon, kaya ako'y naging pastor. Kaya yung pong katiyakan ng langit ay sigurado. Yung kung kayo ay sumunod sa prayer at totoo ang pagsunod nyo, pakitaas nga ang kamay. Lahat ng tumanggap. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Amen. At salamat sa Panginoon sa inyong payag na kayo na imbitahan. At huwag niyong kalimutan, ito po every Sunday, bring your family and learn, let your family learn about the Bible.
Oho. Kasi po, yung mga prailing Kastila, tinago to sa atin, mga magulang. Tinago yung Bible. Oho. Ang ibinigay ay relihiyon. Iba ho ang relihiyon. Ang relihiyon hindi daan patungo sa langit. Ang tanging daan ay si Kristo lang. Sabi ni Kristo, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Hindi po relihiyon. Walang simbahan na pwede magdala sa atin sa langit. Jesus is the only way. Because Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. At salamat sa mga members na nag-involve pagdala ng mga bisita. It is our responsibility. Yan ang responsibilidad ng simbahan na magdala tayo ng mga tao sa Panginoon. Opo. Kaya ang heaven ay open. Christ coming very soon. I'm telling you. That's why we need to redeem the time. Kaya dapat lahat tayo ay maging soul winner. Amen? Siguro sabi ng iba, ay, kung alam ko lang siguro salvation ng people, so hindi na ako umattend. Alam niyo mga kapatid, ako, ilang taon na ako sa ministry. Ilang taon na ako sa ministry, pero pag nakakarinig ako ng salvation, lalo akong nare-revive. It reminds me. Kaya dapat ito ang hindi dapat nating tigilan. Magdala ng kaluluwa sa Panginoon. At ito lamang po ang nagbabago ng buhay ng tao. Kaya pag ikaw'y tinanggap mo ang Panginoon, babaguhin ng Diyos ang buhay mo. Lalo na pag ikaw'y nagpatuloy sa salita ng Diyos. Ang dinala kasi ng mga prailing Kastila dito sa Pilipinas ay relihiyon, hindi Biblia. Ang dala natin, Bible. Napakasimple. The center verse of the Bible is John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Mahal tayo ng Panginoon. Red and yellow, black and white, all are precious in His sight. Amen. Bigyan natin yung palakpakan po yung mga nagsitanggap sa Panginoon. Praise the Lord. Amen. 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 Mamaya pong hapon ay, ano ba yung mamayang hapon? Ano ba yung schedule? 3 o'clock? 3 to 4:30 ho ay mayroon pong fellowship. Apo. Pero yung picture taking mamaya po ay yung family. Mayroon po tayong dalawang photo-booth. Opo, dalawa. Mamaya. Kasi mayroon pong nagsabi na more than 100 families ang kumplito. Pero kung kaya sila ang priority po. Kaya una, si mag-asawa muna, sunod kasama yung mga anak. At siya po ay libre po yan. Kaya pag-pray po natin, and then mamaya po ay ang ating service mag-start ng 5 o'clock. So, we need to get excited about it. Amen? Okay, tayo po mag-stay lahat. Are you happy today? Sa mga bisita po namin, thank you so much. Maraming salamat po sa inyong mga first time na nakadalo. Maaring ngayon lang po kayo nakarinig ng mensahe, pero salamat sa Diyos. It is very simple message na maunawaan ng tao. Kaya salamat po sa inyong pagdalo. Tayo po ay manalangin. Dakilan namin Diyos, kami nagpapasalamat ng buong puso sa ginawa niyo po sa aming pagtitipon. Salamat po sa bawat anak niyo na naririto. Gawin din po, Panginoon, pagpalain niyo po ang mga bisita po namin. Salamat po sa mga bisita po namin na dinala niyo na nagkaroon ng pagpakumbaba. Tanggapin kayo bilang sariling tagapagligtas. Salamat din po na kasama namin ang hepe ng aming pulis. Pagpalain niyo po siya, maging kanyang family. Ingatan niyo po, bigyan po siya ng wisdom sa pangunguna sa pulis dito po sa San Pedro City. Pagpalain niyo po ang kanyang family. Gawin din po, pagpalain niyo po ang aming mayor, ang mga officials, Panginoon. Hiniling po namin bawat pamilya na naririto. Ingatan niyo po. Salamat sa mga nagsitanggap sa inyo bilang sariling tagapagligtas. Binabalik po namin lahat ng kapurihan sa inyong banal na pangalan. Maghiwa-hiwalay po kami, taglay namin ang kalakasan ng katawan. Salamat po
sa mga tumanggap sa inyo bilang sariling tagapagligtas at nagkaroon ng katiyakan ng langit. Nihiling po namin, O Diyos, na patuloy niyo po silang palaguin sa pananampalataya at sa paglilingkod po sa inyo. Aming tinataas po walang iba ang inyong walang pangalan. Dismiss us with joy in our heart. Thy name be lifted up. In Jesus' name we pray. All the people said, Amen. Thank you and God bless.